kaligtasan mo sa Alerto 24. Ilang beses po naming ibinalita sa inyo dito sa 24 oras ang tungkol sa isang kasambahay na umano'y bantay sa lakay. Nahuli na po ang sospek sa San Pedro sa lalawigan ng Laguna. Nabawi mula sa kanya ang halagang 110 at 10 o 50,000 piso. Si Jay Sabalde, naka-Alerto 24. Umiyak pero inamin ng wanted na kasambahay na si Esther Concepcion alias Estela Marie Velez ang mga bintang ng pagnanakaw sa kanya. Nahuli ng mga pulis si Concepcion sa kanyang bahay na tinutuluyan sa Senya Street, Camello Subdivision, Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna kaninang alas 12:30 ng hating gabi. Matapos itawag ng isang concerned citizen sa pulis nang mapanood ng exclusive report ng 24 oras. Nung mabalitaan natin na sa TV, sa Channel 7, meron naman tayong mga intelligence ng mga barangay intelligence sa area na siyang nakapagbigay sa atin ng information. Agad daw nakipag-ugnayan ng San Pedro Police sa Parañaque Police at positibong natukoy na si Concepcion nga ang hinahanap nilang alias Estela Marie Velez. Pasakay na raw ng taxi si Concepcion upang tumakas pa Lucena nang abutan ng mga pulis. 150,000 pesos na cash na lang ang nabawi sa sospek. Pero nang pasukin ng bahay, tumambad sa kanila ang mga bagong gamit tulad ng LED Smart TV, ref, gas stove, laptop at dining table and chairs. Anong ginawa mo dun sa pera? May binili ko po ng mga gamit po. Tinanggi naman ni Concepcion ang umano'y pagnanakaw ng malaking halaga ng alasa sa Parañaque at ang isa pang kaso ng umano'y pinagnakawan niya sa Las Piñas. Ngayon lang po ako nagkaroon ng kumuha ng pera po na yung kay Ma'am Sato lang po. Kay Ma'am Sato lang po. Magkano nakuha mo? Nasa almost 400 po. Yung sinasabi po kasi nila, nasabi po kasi nila sa Las Piñas, hindi po totoo yun, sir. Sa ngayon po, iniimbestigan pa ho namin kung may marirecover po kami mga jewelries. Pero inamin ng suspect na peke ang kanyang mga dokumentong isinumite sa ahensya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Parañaque PNP ang suspect na naharap sa kasong qualified theft at falsification of public documents. Jay Sabale, naka-Alerto 24. Arestado naman ang isang lalaking nagpanggap bilang si Vice President Jejomar Binay para makapaggansyo. Muling na maharap sa patong-patong na kaso ang suspect na dati nang nadakip dahil din sa pangingikil. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tila walang kadala-dala si Bimbi Avilla sa kanya umanong panggagancho. Nahuli si Avilla matapos magpanggap bilang si Vice President Jejomar Binay at tumawag sa main office ng Philippine Airlines para umano sa foundation ng pangalawang Pangulo. 300,000 pesos ang hiningi ni Avilla, suporta para daw sa foundation. Agad na nagduda ang nakausap na kinatawan ng PAL at tumawag sa opisina ni Binay. And they happened to communicate with the daughter of the Vice President. And kinu-confirm nila kung yun ba talaga from the Vice President himself. He confirmed the request na kailangan daw i-refund yung 300,000 pesos. Ipinadeposito na Avilla ang pera sa isang sangay ng bangko sa Sampaloc gamit ang account ng kasabwat na si Jericho Guzman. Na magtangkang mag-withdraw si Guzman, agad siyang inaresto, pati ang kasamang si Ariel de la Cruz. Naaresto naman si Avilla na naghihintay sa labas ng bangko. No comment na. Sabi niya po, lalagyan ng pera. Galing daw sa kanya pera? Hindi ko rin po. Di na nakaporma mga nasa likod ng scam nang makaharap ang mismong taong ginamit nila para makapanloko. Yung mga naloko na, whatever, mga kababayan, eto na ho, na huli-huli na ho itong grupong to ng NBI. So, kailangan mag-file ho kayo ng complaint para matapos ho itong kanito, ang gawain ng mga ito. Dati nang nahuli si Avilla kamakailan matapos magpanggap bilang si Customs Commissioner Rufy Biazon at mangikil ng pera. Nakalabas siya matapos magpiyansa. Muling maharap sa reklamong usurpation of authority at robbery extortion si Avilla at ang kanyang mga kasabwat. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa posibleng mas malaki pang sindikato sa likod nila. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Gumugulong na sa korte ang kasong sibil na isinampa laban sa National Telecommunications Commission o NTC, pati na sa mga kumpanya ng cellphone. Kaugnayan ng umano'y sobrang singil nila sa mga text messaging. Nakatutok si Julio Segovia.
Sa mga magulang pa rin umaasa ang estudyanteng si Alvin. Kaya mabigat daw sa bulsa niya ang piso kada regular text na singil ng telecommunications companies. Lalo't di naman siya madalas mag-subscribe sa mga promo. As a student, wala naman akong stable job. So, mas okay sana sa akin kung mas bababa yung rate ng ano nila kaysa dun sa piso per text. At least, mas makakatipid ako nito. Dito nag-ugat ang civil case na isinampa ng negosyanteng si Joey De Venecia laban sa National Telecommunications Commission o NTC at 3 telcos, ang Globe Telecom, Smart Communications at Digital Telecommunication Philippines. Pinitisyon ni De Venecia sa QCRTC Branch 83 na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO sa patuloy na paniningil ng telcos ng piso kada regular text. Gayong 80 centimos lang daw dapat ito. Laking savings ang hindi po nakukuha ng ating mga subscribers. Kasama na ako doon, kaya ako nag-file ng case ng mahigit na 300 to 500 pesos a month. Sa isang memorandum circular kasi ng NTC noong October 2011, binawasan ng 20 centavos ang interconnection charge sa text. Kaya ang dating 35 centavos na binabayad ng isang telco sa kapwa telco, 15 centavos na lang. Agad ipinag-utos ng NTC noon sa telcos na iparamdam ang bawas singil na ito sa mga consumer, na sana ipapatak na lang sa 80 centavos ang kasalukuyang pisong regular text. Pero hindi pa rin daw ito nararamdaman ng mahigit 90 million subscribers. Ang nagiging problema lang is that hindi po sinusunod ng telcos yan since November, kasi malaki rin bagay sa kanila yan kasi mahigit na based on 2007 submitted records, 1 billion ang text messages per day. Paliwanag ng NTC, nakabinbin pa sa komisyon ang mosyon ng telcos kaugnay sa utos nilang ibaba ang singil ng regular text sa 80 centimos kung tutusin ayon sa NTC. Sa ilalim ng RA 7925 o the Public Telecommunications Policy Act of the Philippines, deregulated ang SMS dahil isa itong value-added service. Ibig sabihin, libre ang mga telco na maglagay ng presyo sa text. Gayunman, may karapatan pa rin daw ang NTC na pakialaman ang pricing ng telcos. Basta't may indikasyon ng cartelized pricing. You know. Paano po natin ma-determine? Pagka pataas sila nang walang unreasonably itinataas ang presyo, yun. Kita mo indikasyon ng nagkakartel sila, may collusion, etc. Idinadahilan din daw ng mga telco sa NTC ang dami ng promos nila, kaya di raw nila maibababa ang singil sa regular text. Pero ayaw sabihin ni Cabarrios kung tama ito. Sabi nila is that yung mga promos kasi nila, I mean, unlimited, yung iba naman number of text messages sa isang araw, ito presyo. So nag-a-average yan ng mga 10 centavos. Ang sabi naman ng NTC kasi lahat pati na yung regular text. Oh, hindi, paano kung hindi po nag-a-avail ng yung sabi ng NTC. Kaya dinimanda sila. So ano po yun, Director? Pending pa po ba yun? Hinihir pa, kaya hindi pwedeng pag-usapan yung merito ng kaso. Ayaw nang magkomento ng Globe Telecom sa issue. Wala pa ring sagot ang Smart Communications at Digital. May 15 araw ang NTC at telcos para magsumite ng argumento kaugnay sa hininging TRO ng kampo ni De Venecia. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Susunod, SUV bumangga sa harang sa SCTEX nang masabukan ng gulong. 4 ang namatay sa aksidente niyan. Yang jeep na yan nabagsakan ng puno sa lungsod ng Antipolo. Abot sa 50 bata sa Bataan ng ospital dahil umano sa kinaing dirty ice cream. Mga eksperto sa musika, ano kaya masasabi sa performance ng kababayan natin yan si Jessica Sanchez sa American Idol? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.